Sino ang mananalo, Predator o Jason Voorhees? Isang tahimik na dayuhang mga ngaso na naghahunting ng mga halimaw sa iba't ibang kalawakan bilang libangan. Ang isa naman ay mamamatay tao na hindi mapipigilan, kayang maglakad sa gitna ng bala, pagsabog, at sino mang haharang sa kanya. Hindi lang ito laban, kundi sukdulang pagsubok ng mga ngaso laban sa tanyag na halimaw. Ano kayang mangyayari kapag nagtagpo ang pinakamapanganib na taga-subaybay at ang mamamatay taong di sumusuko? Tara, himayin natin. Sa kalawakan, iilan lang ang pangalan na kasing nakakatakot kay Predator. Sila ang mga Yucha, lahing interstellar na mga ngaso na itinuturing ang kalawakan bilang panghunting na lugar. At bawat nilalang dito ay maaring biktima. Habang ang iba ay nagtatayo ng imperyo, ang Yucha ay lumilikha ng alamat, hindi sa tinta kundi sa dugo. Ang lahi ng mga mandaragit ay nag-evolve sa napakainit at bagyuhin na Ucha Prime, isang impyernong puno ng apoy, mababangis na hayop, at walang katapusang paligsahan. Sa planetang ito, ang kaligtasan ay hindi lang layunin, kundi isang relihiyon. Ang mga nabuhay ng sapat para manghuli ay naging mga mandirigma, ang mga namayagpag ay naging mga Diyos. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga Ucha ay hindi lang nagpakadalubhasa sa sining ng kaligtasan, kundi pati na rin sa sining ng pangangaso. Para sa mga Yucha, ang labanan ay sagrado. Hindi sila lumalaban para sa kapangyarihan o yaman, kundi para sa karangalan. Di matitinag ang kanilang batas. Huwag sasaktan ng walang armas, huwag papatayin ng walang laban, at harapin ng harapan ang karapat-dapat na kalaban. Ngunit may hangganan ang karangalang iyon dahil para sa mandaragit, kadalasang ang karapat-dapat na kalaban ay pinakamapanganib na sundalo, alien na may asidong dugo, o Diyos na naglalakad sa bituin. Bawat mandaragit ay nabubuhay. Para sa mga Kande-Ameda, ang pinakamatinding pagsubok ng pagdadalaga o pagbibinata, ang mga Youngbloods ay kailangang maglakbay sa mga banyagang mundo upang patayin ang pinakamapanganib na nilalang na kanilang mahahanap at markahan ang kanilang tagumpay gamit ang dugo ng kanilang biktima. Ang mga makakaligtas ay nakakamit ang titulong Blooded at ang karapatang gumamit ng pinaka-advanced na teknolohiya sa kalawakan. Ang mga nabigo ay nakakalimutan, o mas malala pa, sila ay hinahabol ng sarili nilang lahi. Ang teknolohiyang iyon ang dahilan kung bakit nakakatakot at kilala ang Predator. Ang cloaking device ay nagpapawala sa kanila sa paningin ng tao. Kayang tunawin ng shoulder-mounted plasma caster nila ang konkreto at bakal. Pumuputol ng wrist blades ng armor na parang papel. At ang smart disk ay humihiwa ng maraming kalaban habang lumilipad bago bumalik sa kamay nila. Nakakakita sila sa iba't ibang spectrum, thermal, ultraviolet, pati na rin mga pheromone trail, kaya bawat labanan ay nagiging sarili nilang teritoryo. At kapag hindi na maiiwasan ang pagkatalo, isinasama nila ang kanilang biktima. Pinapagana ang self-destruct device na kayang magpalaho ng buong mga blok ng lungsod. Pero ang UCHA ay hindi simpleng mga ngaso lang. Hinarap nila ang mga reyna ng xenomorph at cosmic na halimaw, at palagi silang nakaangkop sa bawat sitwasyon. Sa Dark Horse Comics, nilipol ng mga Predator ang buong kawan ng mga xenomorph, lumaban sa mga Diyos tulad ni Ahab at Tiamat, at nakipaglaban pa sa mga taktikal na digmaan laban sa mga sibilisasyong naglalakbay sa kalawakan. Sa Marvel, naging mga tagapagbantay sila, nakipaglaban sa mga symbiote, at nag-cruise ng landas sa mga karakter tulad ni Wolverine, Thor, at maging sa mga herald ng Silver Surfer, at nagawa nilang makipagsabayan. Sa pamamagitan ng matinding bangis at katalinuhan, nangaso sila sa iba't ibang dimensyon at mitolohiya. May mga kumuha ng tropeo kay Superman sa Justice League at ang iba na may nag-abang sa mga kalsada ng Gotham, kaya napilitan si Batman magbago ng paraan para makasabay sa kanila. Mula gubat, gusali ng lungsod, hanggang kalawakan, saan man may labanan, may Ucha na nagmamasid sa dilim, naghihintay ng tamang oras para sa perpektong pagpatay. Pero ang tunay na nakakatakot sa mandaragit ay hindi ang mga sandata nito, kundi ang pilosopiya nito. Bawat pangangaso ay isang pagsubok, bawat pagpatay, isang pahayag. Para sa kanila, ang pagiging perpekto ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pananakop, kundi sa pamamagitan ng hamon. Hinahanap nila ang mas malalakas na biktima, mas mapanganib na kalaban, at imposibleng pagkakataon. Kaya ang isang mandaragit ay magpapatawad sa isang buntis na babae o sugatang lalaki, hindi dahil sa awa, kundi dahil walang dangal sa pagpatay ng hindi karapat-dapat. Pisikal, ang mga mandaragit ay halimaw,
Lampas 7 talampakan ng taas, higit 400 libra ng purong kalamnan, kayang buhatin ang sasakyan, hatiin ang tao, at durugin ang bakal gamit ang kamay. Nagiging balaproof sila dahil sa baluti nila. Hindi tinatabla ng lason at matinding init ang metabolismo nila. At kaya ng kanilang reflex tapatan ang pinahusay na super sundalo sa lakas at tibay. Kaya nilang tapatan ang mga nilalang tulad ng reyna ng xenomorph. Mga nilalang na ginawa para lang pumatay. Pero higit sa lahat, nagtatagal ang predator dahil ito ay umuunlad. Bawat henerasyon, mas lumalakas, mas nagiging matalino, at mas nagiging mapanganib. May ilang mga angkan na yumakap sa genetic engineering, pinaghalo ang kanilang DNA sa DNA ng pinakamalalakas nilang napatay para makalikha ng hybrid na super mangangaso. Ang iba naman ay nananatiling purista. Umaasa lamang sa kakayahan at tradisyon, gamit ang mga sinaunang talim na hinubog sa dugo. Sama-sama nilang ginawang isang pandaigdigang sining, ang pangangaso, isang sining na sumasaklaw sa mga kalawakan. Ang lumaban sa isang mandaragit ay ang humarap sa kalikasan. Ngunit ang mapatay ito ay maging isang alamat. Dahil kapag uminit ang panahon at tumahimik ang gubat, hindi ka nag-iisa. May nanonood sa iyo sa likod ng maskara na nakakakita ng lahat. Isang nilalang na hindi tumitigil matuto, hindi tumitigil mangaso, at hindi kailanman tumitigil sa pagdating. Ang mga yucha ay hindi sumasakop ng mga mundo. Hinuhuli nila ang mga ito, isang bungo sa bawat pagkakataon. Ipinanganak noong 1946 sa Crystal Lake kina Pamela Voorhees, si Jason Voorhees ay batang may kapansanan sa pag-iisip. Sa edad na 11, dinala siya ng ina niya sa Campo Crystal Lake, kung saan siya ay binuli at pinahirapan, hanggang nalunod sa lawa. Ngunit hindi na natiling patay si Jason. Nang siya ay bumalik, doon nagsimula ang kanyang nakakabaliw na pagpatay. At mula noon, napatay na naman si Jason, ngunit bumalik ulit at nabuhay bilang isang zombie para labanan si Freddy Krueger. Hinatulan siya ng kamatayan ng gobyerno ng United States. Pero hindi nila mahanapan ng paraan para patayin siya. Kaya nagyelo na lang siya, maliban na lang sa detal. Pagkalipas ng 500 taon, naging cyborg zombie siya at muling nanakot sa mga kagubatan. Si Jason ay napakalakas. Kahit tao pa lang siya, kaya niyang talunin at patayin ang ibang tao ng madali. Dinudurog ang mga bungo at binabali ang mga buto. Mas kahanga-hanga at hindi ka panipaniwala ito simula noon. Si Zombie Jason ay kayang magtapon ng sasakyan, durugin o patayin ang tao sa isang hampas, at mapalipad sila ng metro sa bawat suntok. Isa siyang parang isang tao na pangwasak na grupo. At lalo pang lumakas si Jason bilang si Uber Jason. Mas malakas siya ngayon kaysa dati. Hanggang sa kaya niyang wasakin ng madali ang mga luma at mas mahihinang bersyon ng sarili niya. Pero marahil mas maganda pa kaysa sa lakas ni Jason ay ang tibay at tatag niya. Kahit bilang tao lang, halos hindi na masira si Jason. Sinubukan mong patayin siya at pabagsakin siya. Pero parang wala talagang gumagana. Sobrang tibay niya. Ipinahiwatig din ng mga nobela na maaaring may healing factor si Jason na nagpapaliwanag kung bakit nakakayanan niya ang maraming pinsala. Pero medyo hindi pa sigurado yon. Gayunpaman, nang naging zombie siya, hindi lang siya naging mas matibay, kundi siguradong may healing factor na talaga siya. Ngayon, siya ay parehong buhay at hindi buhay. At ang buong katawan niya ay extension lang talaga ng kanyang lakas ng loob. Dahil dito, kaya niyang mag-regenerate at bumalik mula sa halos lahat ng atake. Kayang tiisin ang iba't ibang uri ng tama. Hindi sapat ang mga bala para mapabagsak siya. At kayang-kaya ni Jason na mabuhay sa karamihan ng mga pagsabog. Sobrang tibay niya. At nung bumalik si Jason bilang Uber Jason, mas lalo pa siyang tumibay mula noon. Tipong matibay siya hindi lang para tiisin ang malalakas na pagsabog sa malapitan, kundi matibay din para mabuhay kahit mahulog mula kalawakan pababa sa mundo, bumangon, at magpatuloy sa pagpatay. Kaya oo, halos imposible talaga siyang patayin o pabagsakin. Ngayon, hindi mo masasabi na matalino o bihasa si Jason, pero may talento siya pagdating sa pagiging palihim. Marami na siyang kahangahangang palihim na pagpatay. Madalas niyang nagagawang makalapit o gumalaw ng mabilis nang hindi napapansin habang pumapatay.
At dahil na rin sa kanyang lakas at tibay, madalas nakikita si Jason bilang isang taong kayang sirain ang lahat mag-isa. Nagagawa niyang wasakin ang buong grupo ng mga elite na mersenaryo or special forces na ipinadala para pabagsakin siya. Walang duda tungkol dito. Si Jason Voorhees ay hindi lang isa sa mga pinaka-iconic na slasher. Isa rin siya sa pinakamalalakas na mamamatay tao. Sino ang mananalo? Sige, himayin natin. Tama? Ang laban na ito ay parang nagtagpo ang pinakamalupit na mga ngaso at ang pinakamatinding slasher na kontrabida. Hindi lang basta alien na may kagamitan si Predator. Nilalang siyang pinalaki para sa labanan. Umiikot ang kultura nila sa pangangaso ng pinakamapanganib na nilalang at pagpapatunay ng kanilang katatagan. Hindi sila nangangaso ng usa, kundi ng mga xenomorph, armadong sundalo, at mga nilalang na kayang sumira ng tangke. Ginagawa nila ito para sa libangan. Si Jason naman ay parang mismong katauhan ng kamatayan sa mga pelikulang katatakutan. Malakas at matibay siya, hindi nakakaramdam ng sakit, at laging bumabangon kahit ilang beses nang akalaing napatay ng tao. Nadurog niya ang mga bungo gamit kamay, pinaghiwa-hiwalay ang mga tao, naglakad sa gitna ng putukan, kinaya ang pagsabog, at binaliwala ang mga bagay na kayang pumuksa sa normal na tao. Kaya, agad-agad, hindi ito laban ng kakayahan laban sa kakayahan. Ito ay estratehiya laban sa hindi maiiwasan. Isang perpektong mangangaso laban sa isang bagay na ayaw mamatay. Ngayon sa pisikal na aspeto, mas lamang si Predator sa maraming bagay na di inaasahan ng tao. Mabilis ang mga ito, sobrang bilis, sapat para umiwas sa putok ng baril, makareact sa biglaang atake, tumalon sa mga puno, at lumaban sa buong grupo ng sabay-sabay. Malakas sila para bunutin ang gulugod, suntukin ang baluti, at talunin ang matatandang lalaki na parang wala lang. Kinaya nila ang putok ng shotgun, pagsabog, at mabibigat na armas, patuloy pa ring lumaban na parang walang epekto sa kanila. Malakas si Jason. Kaya niyang ihagis ang katawan, wasakin ang pader, at baluktutin ang bakal, tulad ng tipikal na slasher. Karamihan ng lakas niya ay nasa antas ng halimaw. Nakikipaglaban ang Predator sa mga nilalang na mas malakas, alien na kayang punitin ang bakal, sundalong may mabibigat na armas, at mga nilalang na nilikha para pumatay. Nakakatakot si Jason, pero ang Predator ay nanghuhuli ng mga nakakatakot na nilalang bilang libangan. At ang pinakamalaking pagkakaiba nila ay ang gamit. Sobrang lupit talaga ng mga armas ng Predator. May shoulder cannon siya na kusang sumusunod sa target at kayang butasin ang mga sasakyan. At smart discs na kusang humahabol at pumuputol sa halos kahit anong bagay. May neck gun siya na bumabalot sa target ng kawad na humihigpit at sabay na pumuputol at dinudurog. At may cloaking tech din siya na halos hindi mo siya makikita. May mga vision mode siya na kayang mag-track ng init, galaw, bioelectric signals, halos lahat ng bagay na buhay. Si Jason ay may machete. At oo, tibay talaga ang puhunan ni Jason. Nakaligtas siya. Bala, pagsabog, sunog, tinatadtad siya. Lahat ng yan. Pero ito ang problema na madalas hindi napapansin ng mga tao. Karamihan ng pinsalang yan ay galing sa mga sandata ng tao. Baril, kutsilyo, apoy. Mga bagay na ginawa para sa tao ang target. Hindi tulad ng sandata ng tao, ang Predator Plasma Caster ay kayang pasabugin ng armadong target at butasin ang makakapal na istruktura. Ang Smart Disc ay kayang putulin ang maraming katawan sunod-sunod. Ang net gun, hindi lang pumipigil, patuloy pang humihigpit hanggang mapira-piraso ka. Itong mga sandata ay nilikha para pumatay ng mas matitibay kaysa tao. Kahanga-hanga ang tibay ni Jason, pero hindi pa niya naharap ang nilalang na may arsenal ng alien na sandata para manghuli ng mababangis na halimaw. At mas mahalaga, ang Predator ay lumalaban ng matalino. Si Jason Voorhees ay hindi. Mas mahalaga yon kaysa sa iniisip ng karamihan. Parang lakad lang paabante at tanggap ng suntok ang estilo ng laban ni Jason. Epektibo yon laban sa mga kabataang natataranta o karaniwang pulis. Hindi yon uubra laban sa iba. Ina-analyze ka na parang tactical na computer, pinag-aaralan ng Predator ang biktima, inoobserbahan ang galaw, sinusubukan ng reaksyon, hinahanap ang kahinaan. Hindi siya padalos-dalos, kalmado at marunong mag-adjust. Walang laban si Jason doon. Hindi siya nag-iistratehiya, hindi siya nagpapalit ng taktika, hindi niya biglang niloloko ang kalaban niya, tuloy-tuloy lang siyang sumusugod.
At para sa karamihan ng tao, sapat na yon. Laban kay Predator, yan mismo ang dahilan kung bakit mas mabilis kang mapapatay. Dahil habang naglalakad pa lang si Jason, alam na ng Predator kung paano siya pababagsakin. Tripwire, plasma blast, disc throw, net trap, isang follow-up na putok tapos na. At kahit pa makaligtas si Jason sa unang tama, na malamang ay kaya niya, hindi naman titigil si Predator sa isa lang. Pinapalala niya, binabago ang anggulo, sinusubukan niyang putulin ang ulo, tanggalin ang mga bahagi ng katawan, o tuluyang gawing abo. Kilala ang mga Predator sa pagtutok sa ulo at gulugod, dahil iyon ang pinakamabilis na paraan para pabagsakin ang kanilang biktima. Matibay si Jason, pero hindi siya immune sa pagkapira-piraso. At hindi tulad ng karaniwang biktima ni Jason, hindi matutulala ang Predator. Kapag patuloy na gumagalaw si Jason, hindi siya magpapanik, hindi siya tatakbo, mag-a-adjust lang siya. Ganoon sila. Manghuhuli sila hanggang sa tumigil sa paggalaw ang kanilang biktima. Ngayon, kaya bang makapuntos ni Jason Voorhees kung sakaling makalapit siya? Oo, kapag nahawakan siya ni Jason, masama yan. Sobrang lakas ng kapit ni Jason. At kapag malapitan, siguradong delikado siya. Pero ang problema ay kung paano siya makakalapit. Mas mabilis, mas maliksi, at lumalaban mula sa malayo si Predator. Pwede siyang manatili sa mga puno, manatiling nakatago, at laging gumagalaw. Walang paraan si Jason para matunton ang di nakikitang kalabang tumatalon sa mga sanga at nagpapaputok ng plasma mula 50 talampakan. Nakakatakot si Jason Voorhees kapag nakikita mo siya, pero hindi na kung hindi ka niya makita. At doon umiikot ang laban. Nanalo si Jason dahil nakakulong ang mga kalaban niya. Si Predator naman, tinitiyak na hindi siya makukulong kasama ka. Malaking pagkakaiba yon. Oh, matibay si Jason. Oo, hindi siya tumitigil. Oo, kaya niyang tiisin ang sakit. Pero si Predator ay nakalaban na ng mas matitinding nilalang kaysa kay Jason at nanalo. Mga nilalang na mas mabilis sa kanya, mas malakas sa kanya, mas delikado kaysa sa kanya. At natalo niya ang mga iyon. Dahil hindi lang siya malakas, isa siyang profesional na mamamatay gamit ang mga sandatang banyaga at daan-daang taon ng instinct sa pangangaso. Si Jason ay isang bangungot para sa mga normal na tao. Si Predator ay isang bangungot para sa mga halimaw. Makaliligtas si Jason Voorhees sa ilang tama, muling babangon, at maaaring makalapit pa ng isa o dalawang beses. Pero sa huli, itinutok ng Predator ang baril, tinutukan ang target, at tinapos ang pangangaso. Nanalo ang Predator. Pero ano sa tingin nyo? Magkomento lang sa ibaba. Alam kong may opinyon at nararamdaman kayo tungkol dito. Sigurado ako. Kung nanatili ka hanggang dulo at natapos mo ang video, ang galing mo. Maraming salamat sa panunood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto mong mag-subscribe, sige, mag-subscribe ka na. Makakapanood ka pa ng mas maraming ganitong video linggo-linggo. Kita-kits sa susunod.